Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Monday. May bago tayong minomonitor na posibleng bagyo sa may silangan sa ating long-range forecast at malakas na southwest monsoon posibleng muling maramdaman sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ang southwest monsoon pa din ang nakakaapekto sa ating lagay ng panahon, lalo na sa mga kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Kahit hindi direktang lumalapit ang isang malakas na tropical cyclone sa ating kalupaan, ramdam pa rin natin ang impluwensya ng monsoon na nagdadala ng makapal na moisture mula sa karagatan tungo sa kapuluan. Dahil dito maraming lugar ang nakararanas ng makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan, pati na rin ang mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng snap rainfall sa ilang oras ng araw. Para sa Ilocos Region at Zambales, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Meaning, hindi lang ito basta simpleng maulap na langit o paminsan-minsang ambon. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate to at times heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods o landslides lalo na sa mga lugar na mababa ang kinalalagyan, sa mga komunidad na malapit sa ilog at sa mga paanan ng bundok o gilid ng mga matataas na bahagi ng lupa. Kaya para sa mga nasa Ilocos Region at Zambales, mahalagang manatiling alerto dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang matinding ulan sa buong araw, pwedeng sapat ang ilang oras ng malakas na buhos para magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Ilocos Region, mahalagang tandaan na ang southwest monsoon ay may kakayahang magdala ng makapal at basang ulap mula sa karagatan. Kaya kahit may mga oras na tila bahagyang humihina ang ulan, hindi ito otomatikong nangangahulugang tapos na ang masamang panahon para sa buong araw. Kung nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin, posible pa ring sumunod ang panibagong pag-ulan at thunderstorm sa mga susunod na oras. Sa Zambales naman, hindi rin dapat maliitin ang epekto ng southwest monsoon dahil ang lokasyon nito sa kanlurang bahagi ng Luzon ay dahilan kung bakit mas lantad ito sa hanging may dalang moisture. Sa ganitong uri ng panahon, mahalaga ang pag-iingat lalo na sa mga lugar na madaling bahain at sa mga kalsadang mas delikado kapag basa at madulas. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorm. Ibig sabihin, maraming lugar ang pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, may init at tila tahimik ang lagay ng panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas umiinit ang paligid, tumataas din ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga lugar na pwedeng manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang kalapit na lugar naman ay pwedeng makaranas ng thunderstorm sa loob lamang ng maikling panahon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, pareho rin ang mahalagang paalala. Kahit hindi kabilang sa Ilocos Region at Zambales ang isang lugar, hindi ibig sabihin nito na ligtas na ito sa biglaang sama ng panahon. Dahil localized thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan sa maraming bahagi, may mga lugar na maaaring hindi makaranas ng ulan sa umaga pero biglang magkaroon ng thunderstorm sa hapon. Kaya kung mapapansin ninyo na mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, iyan ay mga senyales na pwedeng may mabuo na namang thunderstorm sa inyong lugar. Sa ganitong sitwasyon, laging pinakamainam ang maagang pag-iingat. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon ay inaasahan ang moderate na hangin na magmumula sa south hanggang southwest. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, hindi kasing tahimik ng ordinaryong kalagayan ang dagat sa bahaging ito at pwedeng maging alanganin para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Lalo na kung sasabay ang pagbugso ng hangin at ang pabago-bagong lagay ng kalangitan. Kaya kung may planong pumalaot sa extreme northern Luzon, makabubuting maging mas maingat at obserbahan ang aktual na lagay ng dagat bago bumiyahe. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate at magmumula sa southeast hanggang southwest. Ang coastal waters naman ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters.
Sa pangkalahatan, hindi pa ito indikasyon ng pinakamasamang kondisyon sa dagat, pero hindi pa rin ito dahilan para maging pabaya. Kahit hindi sobrang taas ng alon sa general forecast, pwede pa ring biglang magbago ang tunay na kondisyon sa dagat kapag may kasabay na thunderstorm o biglang pagbugso ng hangin. Kaya para sa mga gumagamit ng maliliit na bangka, sa mga mangingisda, at sa mga may planong bumiyahe sa karagatan, makabubuting maging mapagmatiyag at huwag ipilit ang paglalayag kapag mapapansing pabigat ng pabigat ang lagay ng panahon. Kung titingnan naman natin ang extremes of temperature and relative humidity para sa 24-hour period ending at 8 o'clock in the evening kahapon, ang minimum temperature na naitala ay 25.6 degrees Celsius bandang 5 o'clock in the morning, habang ang maximum temperature ay umabot sa 33.3 degrees Celsius bandang 2 o'clock in the afternoon. Sa relative humidity naman, ang minimum ay 51% bandang 2 o'clock in the afternoon, habang ang maximum ay 91% bandang 5 o'clock in the morning. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay may makapal ng halumigmig sa hangin at habang lumalalim ang init sa maghapon, nananatili pa ring mabigat ang pakiramdam ng panahon. Ang ganitong kombinasyon ng init at mataas na moisture sa atmosphere ang isa sa mga dahilan kung bakit pwedeng mas madaling mabuo ang localized thunderstorm sa maraming bahagi ng bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang susunod na mga araw batay sa mga bagong datos. Ayon dito, muli nating mararamdaman ang malakas na southwest monsoon sa may kanluran ng bansa sa mga susunod na araw. Kapag ganito may posibilidad ng tuloy-tuloy o pabalik-balik na mga pagulan sa mga bahaging mas bukas sa kanlurang daloy ng hangin. Kaya para sa mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon, makabubuting manatiling alerto sa mga susunod na update dahil ang mga pag-ulan ay pwedeng magpatuloy at pwedeng magpalala ng kondisyon sa mga lugar na matagal nang basa ang lupa. Ipinapakita din na posible ring may low pressure area na lumitaw sa may hilagang parte ng PMD at kikilos ito pahilagang silangan. Ayon sa bagong datos, inaasahan nitong palalakasin ang umiiral na southwest monsoon sa kanluran. Napakahalaga nitong punto dahil ipinapakita na kahit hindi pa tiyak ang kabuuang detalye ng sistemang ito, malinaw na may posibilidad itong makaapekto sa lakas ng southwest monsoon na direktang nararamdaman sa bansa. Sa usaping weather pattern, kahit ang isang sistemang hindi direktang tumatama sa kalupaan, ay pwede pa ring magkaroon ng malaking impluensya sa lagay ng panahon kung ito ay magpapalakas sa umiiral na monsoon. Yan ang dahilan kung bakit mahalagang tutukan hindi lang ang mismong sentro ng anumang low pressure area, kundi pati ang epekto nito sa mas malawak na daloy ng hangin at ulan. Bukod dito, sa long-range forecast, ayon sa bagong datos ay posibleng may mabuong bagyo na manggagaling naman sa may silangan ng bansa. Mahalagang idiin dito na dahil malayo pa ito, hindi pa tiyak ang posibleng direksyon at lakas nito. Ibig sabihin, may mga nakikitang senyales ng development sa silangang bahagi pero hindi pa sapat ang kasalukuyang information para sabihin ang katiyakan ng magiging galaw o magiging lakas ng posibleng sistemang ito. Sa ganitong sitwasyon, ang tamang pagtingin ay maagang pagbabantay, hindi agarang konklusyon.